Bakit nasa iyo ang cellphone ng asawa ko? Nasaan si Manuel? Naiwan kasi niya yung phone niya. Pero kanina nandito siya, nagsusulisit nga para sa anak niyo eh. Kumusta na nga pala siya? Hindi pa rin mabuti ang lagay niya. Ano bang pangalan mo? Hello? Hello? Aray ko! Naman, ito mo nga ako! Ano ba? Hazel, huwag mo na rin kakausapin yung asawa ko, naintindihan mo? Bakit? Natatakot kang malaman niya yung nangyari sa atin? Wala naman siya dapat malaman eh. Minsan lang nangyari, tsaka hindi na mauulit yun. Kaya pwede pa kalimutan mo na lang yun. Ano, okay ka lang? Manuel, buntis ako. Nabuntis mo ako. Manuel, narinig mo ba ako? Ang sabi ko, nabuntis mo ako. Ikaw ang ama. Kasi imposible yan. Hindi sa akin yung batang yan. Ano akala mo sa akin? Pumapatol kung kani-kanino? Pero minsan lang nangyari yun. Sapat na yun para mabuntis ang isang babae. Sir, kailan lang yun? Regular ang period ko. Noong minsan ako hindi dinatnan, nag-test ako. Positive. Buntis ako. Suportahan ko yung bata. Tulungan kita. Gagawin ko yun. Hindi yun ang usapan dito, Manuel. Nasa Saudi tayo. Iba ang batas dito. Kapag nagbuntis ako nang hindi kasal, krimen yun dito. Gusto mo papakasalan kita? Oo. Dahil kapag lumaki yung tiyan ko nang wala akong asawa, parurusahan ako ng gobyerno dito, Manuel. At idadamay kita dahil sumiping ka sa hindi mo asawa. Parurusahan ka rin nila. Pareho tayong mapaparusahan. Pareho tayong makukulong. Hindi lang kulong ang pwedeng mangyari sa'yo. Lalatiguhin ka rin at pagbabayarin pa ng malaking halaga. Pero attorney, hindi ko naman sinasadya na may mangyari sa amin ng babaeng yan eh. Sinasadya mo man o hindi. Ang point is, sumiping ka sa hindi mo asawa. Seryosong krimen yun dito. Baka ho pwedeng hindi na pakasalan. Baka may iba pang paraan, attorney. Kung umuwi ho kaya ako ng Pilipinas, makakasuhan pa rin po ba ako nun? Hindi na. Walang extradition treaty ang Pilipinas at Saudi. Kapag nasa Pinas ka na, hindi ka na mahahabol ng batas dito. Hindi ka na maipakukulong. Ito na emergency leave mo, Manuel. Salamat, ma'am. Makakauwi na po ako sa atin. Hindi lang to emergency leave. Sasagutin ng agency ang plane ticket mo. Di bali po, ako na pong bahala doon. Sa mismong parang departure, ibibigay sa'yo ang passport mo. I-meet ka sa airport ng isang staff namin. And then, mag-i-issue kami ng re-entry visa para sa pagbalik mo.
Babalik ka naman dito, di ba, Manuel? Ako, ma'am. Nakikipag-coordinate na si Dr. Gallardo sa doktor sa puso ni Andrea. Mahal, kailangan na daw ma-admit ni Andrea. Kasi marami pa rong gagawin sa kanya bago ang operasyon. May nakuha na rin kaming pera sa charity pero kulang pa rin eh. Huwag kang mag-alala, mahal. Bigay naman ng pera yung mga doktor dito tsaka yung mga kasamahan ko sa trabaho eh. Tapos susubukan ko rin kausapin yung bisor ko. Baka sakaling makahiram ako. Ngayon, kung kulangin man yun, edi diyan ko na po problemahin yung pag-uwi ko ng Pilipinas. Uuwi ka? Oo, mahal. Nakabili na ako ng ticket. Parang biglaan yata. Ano ba nangyayari? May problema ka ba? Oh, bakit ayaw mo ba ako umuwi? Siyempre gusto naman. Kaya lang nagtataka ako. Ako na lang ipapaliwanag yun. Sige na. Hindi na ako makapaghintay na makita kayo ng mga bata. Ako din, mahal. Alam mo naman, di ba? Kailangan kita dito. Akala mo siguro matatakasan mo ko. Magsusumbong ako sa polis dito sa mga mutawan na yun. Sasabihin ko sa kanila, pinwersa mo ko, nirape mo ko. Akala mo ba, hindi ka makukulong? Ikaw lang ang makukulong dahil biktima ako. Baka hindi ka lang makulong, mapugutan ka pa ng ulo. Hello, mahal. Nasaan ka ba? Tawag kami ng tawag pero hindi ka sumasagot. Ano kasi, may problema doon sa employer ko. Hindi ka pwedeng umalis at bumalik ng Pinas hanggat di mo nababayaran ang utang mo. Alam mo namang, mahal na mahal kita, hindi ba? Saan naman ang galing yan? Basta gusto ko lang masiguro na alam mo. Wala na akong mahihiling pa. Napakabuti mong asawa. Napakabuti mong ama. Maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo sa pamilya natin. Under the law of the Republic of the Philippines, I ask you, Manuel Cruz, if you freely and voluntarily consent to be united in marriage to Hazel Capistrano.